So ayan, welcome back po. Ngayon naman po ay gagawa tayo ngayon ng hopyang ube. Sobrang dali lang pong gawin neto. Kahit nasa bahay lang, kung may oven kayo, pwede nyo po itong gawin. Pang merienda sa bahay. At syempre, pwede na rin po itong pang negosyo. So tara, simulan na natin. Okay, bali ang una nating gagawin ay pabalat. At ang una nating titimbangin ay itong 250 grams ng soft flour or third class flour. At ang 250 grams pala ay nasa 1 3/4 cup. Then bubutasan lang natin ito dito sa gitna at dito natin ilalagay ang 1/2 cup ng tubig at 1/2 cup ng mantika or oil. Maglalagay rin tayo dito ng 1/2 tablespoon ng vanilla extract at haluin natin ito. Ang kumpletong listahan po ng ating mga ingredients ay makikita sa description box sa baba. And then mamasahin natin ito gamit ang kamay. I-knead or masahin natin ito ng siguro mga 3 to 5 minutes pwede na. Okay, and then set aside din muna natin ito. Next, ang gagawin naman natin ay soup. Ito palang first class flour natin na 25 grams ay equivalent to 1/8 cups. Kasi itong ginamit ko ay 1/4 cup. Kalahati lang siya. And then itong 25 grams naman ng shortening ay equivalent to 1 tablespoon at 1 teaspoon. Okay, so bali pagsamahin lang natin itong dalawa na to para makabuo tayo ng soup. So bali ito yung nagpapaluto ng ating pabalat or ng ating crust. Pagsasamahin lang natin itong dalawang ingredient na ito. Tapos pag talagang fully combined na siya, ay saka natin siya ipapahid dito sa ating pabalat. Kagaya neto, spread lang natin. Okay. And then ibabarilya lang natin ito or i-rolling pin natin ito para talagang yung soup natin ay ma-incorporate sa ating pabalat. And then ibastod natin ito ng kagaya nito. Babain natin. And then set aside natin. Gagawa naman tayo ngayon ng palaman ng ating hopyang ube. Kailangan natin dito ng 1.5 cup ng white sugar or 300 grams. And then 1/2 cup ng water and then 1/2 cup din ng oil. Maglagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Mga 1/2 teaspoon ng asin kasi mamaya yung margarine natin medyo maalat. And then food flavoring na ube. At para mas maganda ang kulay ay magdadagdag na rin ako dito ng violet food coloring. And then maglalagay din ako dito ng mga 2 tablespoon ng milk powder. Ginamit ko po ay Milk Boy. Pwede kayong gumamit ng ibang brand. Pwedeng Bear Brand or Birch Tree. Nasa sa inyo po yun. Pero optional lang naman kung gusto nyo maglagay. Pwede rin namang hindi. Haluin natin ito hanggang sa matunaw ang asukal at ang ating milk powder. Saka tayo maglalagay ng 25 grams ng margarine. And then haluin uli natin. So magtitimbang ako dito ng 375 grams ng soft flour or third class flour. At ito ay equivalent sa 2 3/4 cup. So bali 2 cups, 1/2 cup and 1/4 cup. So bali 2 3/4 cups. So haluin lang natin ito. So, bali next step naman ay ito na nga, magpapalaman na nga tayo. So, napansin nyo po ang ating palaman ay basa nga siya pero hindi po siya dumidikit sa ating mga kamay. So, dapat ganito po ang consistency ng inyong palaman. So, ganito lang po ako magpalaman ng hopyang ube. So, kung gusto nyo naman po na medyo manipis lang ang inyong pabalat, ay pwede naman po, ganito lang. So, bali ang pabalat po natin ay dapat hindi po siya napupunit. Okay? Kahit na medyo madami pa yung ilalagay nyong palaman, maganda po ito dahil hindi po siya napupunit. Kung halimbawa naman ay pang negosyong hopya ang gagawin nyo, syempre dapat po uniform ang size niya.
ito kunyari 14 grams yung su natin, and then let's say 14 grams yung ating pabalat, and then 30 grams naman yung ating palaman. So kung gusto nyo, uniform lang yung size niya at yung bigat niya. At kapag ganun nga ang timbang nyo, ay ang kalalabasan po ng gawa nyo ay mga nasa around 32 pieces po na hopya. Usually ito pag ganito binibenta ko po ito ng mga 10 pesos. Pero mabenta po siya kasi masarap po talaga siya. Next, gagawa tayo ng pambanya. Babasag lang ako ng isang perasong itlog. Then maglalagay ako dito ng food color. Yan, haluin lang natin ito. Sobra-sobra pa po ito. So siguro mga small egg lang or basta konti lang, kulayan nyo. And then ibabrush lang natin siya dito sa ibabaw para hindi naman masyado maputla tingnan yung ating hopya. And then magpapainit muna tayo ng ating oven. Kung magbibig po kayo ng hopya at ganito pong oven ang gagamitin nyo, ay ganito nyo lang po siya isiset. Preheat natin yung ating oven sa 250 degrees Celsius. Dapat ganito po ang setting nyo na inyong oven ng mga 15 minutes. And okay, after 15 minutes na na-preheat na natin ito, ay isasalang na nga natin ang ating hopya. So dito ko po siya sa gitna. And then, i-bake natin ito ng mga 50 minutes. Actually, automatic naman din siyang mamamatay kapag na-reach na natin yung 50 minutes. And then, after 50 minutes, ito na po ang ating hopyang ube. And then, dapat po may swelo na po siya sa ilalim. Sobrang dali lang pong gumawa ng hopyang ube. Sana nakatulong po ito sa inyo at pwede nyo po itong gawing pang negosyo. So, ayan, nakita nyo po ang hopya natin. Malambot ang loob. Napakalambot po at napakasarap ng palaman nito. And then, ang ating crust ay crunchy po ang ating crust. Kumaga marupok po siya. Nagustuhan niyo po ang aking recipe for today, ay paki-like na lang at mag-follow na rin and mag-subscribe. Thank you for watching. Bye!